Nakakatawa yung kwento ninyo dahil dun sa struggle din po ninyo na ano, na napagdaanan para maging ganito na siya compared po Sabi ko nung nga, ano. kung minsan hindi ko matigilan ng maluha sa sobrang saya Opo, opo. na hindi ko akalain na yung pinagtiyagaan Oo. dadayuhin ng mga katulad ninyo. Siya si Tatay Sito, ang pangunahing nag-aalaga at nagbabantay sa Ilog Kamalig. Kasama sila Tita Malu at iba pang mga lokal sa Barangay Pio sa bayan ng Porac, Pampanga ay tulong-tulong upang pangalagaan ang ilog. Bago ang lahat, isalaysay ko muna ang kwento kung bakit nagkaroon ako ng interes na pasyalan tong campsite na to. Ilang buwan ang nakakaraan, napanood ko ang isang content creator na nagpunta dito at ibinahagi ang kanyang kwento sa lugar na ito. Pinakita ang ganda ng lugar at higit sa lahat, yung kwento kung paano nagkaroon ng pasyalan sa lugar na ito at lalong-lalo na sa kwento ng mga tao na bumuo at nagtayo at nagpaganda sa Ilog Kamalig. Napaka-heartwarming yung kwento ni Tatay Sito at Tita Malu. Dama mo sa kanila mga salaysay ang tunay na pagmamalasakit nila sa kalikasan, lalo na sa Ilog Kamalig. Kaya naisipan ko pumunta dito at mag-camp kasama ang aking pamilya, hoping na kahit sa maikling panahon ay makausap at makasalamuha ko man lang si Tatay Sito at si Tita Malu. Ito ang mga nangyari. Ay, good morning. Good afternoon Kakasimula po. pa lang namin mag-set up, lumapit na agad si Tatay Sito. Welcome kami. Bagyo po. Doon pa lang sa mga oras na yun, Ay, po siya. Tatay dito. Ang malaki kasiyahan po para sa Ay, akin. maraming salamat po. Nakarating kayo dito. Meron kayong ganitong lugar po na nai-share niyo po sa ibang tao. Ito, sir, dati sinasirahan. Hindi naman na sinasabi kung todo linis na pero meron ng pagbabago. Pipilitin natin na pagbabago ulit para sana magtuloy-tuloy yung pagbabago. Nakakatuwa nga po yung kwento ninyo. Dahil naman po kay Baby. Oo, doon kasi picture sa doon. Okay na po ba? Video tayo? Yun pala eh. Kana. Nagpa-vlog din po kayo. For personal, hindi ko naman po parang, kumbaga hindi ko siya parang ina-advertise. Pang-oris lang ba? Pag Ganun. lang, Oo. Actually, napanood ko nga yun, nakakatawa yung kwento ninyo dahil dun sa struggle din po ninyo na ano eh, na napagdaanan para maging ganito na siya compared po Sabi ko nung nga, ano. kung minsan hindi ko matigilan ng maluha sa sobrang saya Opo. na hindi ko akalain na yung pinagtiyagaan Oo. dadayuhin ng mga katulad ninyo. Nakakatuwa po actually yung kwento ninyo, kaya ini-encourage din namin yung mga taga Baguio na kasama namin na ano. Sabi ko, minsan pasyal tayo doon. Kaya nga sinasabi ko, masaya yung mga kabagyo ko. Pero mo, may taga-Bagyo ang gagandang mga pasyanan doon pero Opo. dumadayo pa kayo rito. Eh, minsan eh, mas maganda nga po yung ganito lang na tahimik, mahangin. Kaya sabi sa akin ng maraming nagsasuggest sa akin. Opo. Totoo yan, sir, itong nagagawa mo. Kung titignan mo yung konti lang yung idea ko. Dumadami yan sa pamamagitan ng nagsasuggest. Oo. Tama po. Iniipon ko yung suggest na maganda. Kaya nagagawa ko itong mga bagay na ito. At ang higit sa lahat, yung paghaharap sa tao. Oh, actually yung pinaka-importante po talaga yung paano ka. Kaya nga sabi ko sa mga pumupunta rito, kung may kailangan, sabihin sa amin, basta Opo. kaya namin, ipilitin namin Opo. pagkaloob sa mga Oo. ang totoo niyan, kung masaya yung pumupunta rito, mas doble saya namin. Oo, nakakatuwa naman po Doble pakinggan. saya namin. Kasi sabi nga ng isang kapitan na dating kapitan ng taga-ibang barangay, shit, kung ako yung kapitan mo, siguro tutuwa ko. Kasi hindi lang itong barangay mo ang napakilala mo, kundi buong Porac. Exactly. Oo. Kaya yung mga nagpupunta rito, sir, nagtataka kami. Ako kasi, sir, katulad na nasabi ko kayo, hindi ako nakapag-aral. Hindi nga ako marunong mag-cellphone. Pero masaya kasi sa isang katulad ko na hindi marunong sa mga pagbubasa,
kilala ako ng mga katulad. Tama. Dahil sa social media. Opo. Tayo naman, ano man ang pagsubok na dumating, pipilitin lagi bumabangon. Yan yung isang trait ng Pilipino, yung pagiging resilient, pagiging sa mga sakuna. Kailangan sabi ko nga, pag nadapa, kailangan mo tumayo. Bangon At ulit. magsimula. Tama po. Sabi ko nga, ang umaayaw, hindi nagwawagi. Tama. Ang nagwawagi yung hindi umaayaw. Oo. Tama po yan, tatay. Yeah. Tama. Yan. Alam mo, pag nakakita ko ng batang ganyan, Opo. yung pangarap ko, parang abot ko na, kahit na napakahirap. Tawagin mo nga siya. Ah, Tawagin mo lang saglit. sinisimulan ko to, sir. Inaano ko noon kung ano yung gusto kong mangyari sa ilog. Sabi ko dun sa nagtanong isang Filipino Airport, gusto ko ibalik yung nawalang ganda ng kalikasan. Ako wala akong idea na magiging pasyalan siya. Kaya sabi niya, Tatay Sito, ang ganda ng layunin. Pero para suntok sa buwan. Oo. Pero sabi ko sa kanya, susubok ako. Kung hindi ako magsisimula, sino pa? Exactly. Opo, tama. Susubok ako, itatry ko. Malay mo, yung sinasabi na suntok sa buwan, kahit sikat lang ng buwan, Oo. makakarating kayo. Tama. Tama. Oo, Hindi mo laging mababot, pero yung liwanag ng buwan, Opo. makakarating. Ayun, nung nagpunta yung asawa ng mayor dito, sumigaw nga yung isang farmer. Sabi niya, Sid, hindi mo man maabot ang buwan o masungkit yung buwan, pero yung sikat ng buwan nandito na sa ilog kasi dumating na si Mayora. Napakaganda naman pong kwento yan. Kaya tayo, hindi tayo nahubusan ng tibay at kayo yung nagpapatatag sa amin, sa akin. Huwag sukuan. Opo. Huwag sukuan ito si ilog. Kaya Bless ka kay tatay, dali. kaya sabi ko, Bless. ito sinumulan kong ito. Itutuloy ko siya. Yan ang aking bunso po. Itutuloy ko hanggang dulo para sa mga katulad niya, kasalukuyan mga bata at susunod pang henerasyon. Tama. Para may madaanan silang ilog. Alam mo yung mga ilog natin ngayon, unti-unti namamatay na dahil sa gawa natin na pinudumihan natin, tinatapunan ng basura. Kaya sabi ko, huwag tayo sana maging maramot, itira natin yung susunod. Tama po. Para sa pagkain yan, tayo, kasi may mga tao, kung pagkain yan, hindi na kayang ubusin, gusto niya sa kanya. Kaya dapat, Tama rin po. huwag tayong maging sakim, itira natin. Yan kasing kalikasan, pinagkaloob ng Panginoon yan, hindi lang sa atin, kundi sa marami at lalo na yung mga bata at susunod na henerasyon. Kailangan natin itira para sa pagkain. Huwag natin hindi na nga natin kayang ubusin, gusto natin kunin pa natin. Yung sakto lang para hindi sumakit yung tiyan mo kasi kung napasobra kayo mo, sasakit din tiyan Tama po. Kaya dapat natin mahalin ang inang kalikasan. Ito nga, masaya tayo nung malinis ko to. Bumalik yung dating nawawalang ibon. Ngayon, iba't iba na yung ibon na narinig ka ibig ngayon. sabihin, bumabalik na yung pinagkaloob ng Panginoon. Kaya, suggest ko lang sa mga katulad ko na hindi magpag-aral, huwag silang matakot. Huwag silang matakot na sumubok kung ano man yung para sa kanila maganda. Kasi pag maganda ang layunin mo, marami ang sisiporta. Marami ang tutulong. Kaya sabi nga, madalas naririnig ko sa mga yung binababa ng tao, pinataas ng Panginoon. Kaya tayo, ito, para sa akin, hindi man ako nakapag-aral, hindi man ako nakabasa, pero igit pa yung pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Priceless po yung kwento ninyo, Tatay Sito. Marami Yung kwento ninyo ay napaka marami na heartwarming nagpunta po. rito. Pati si Bon nagpunta na rito. Opo. Kaya ito,
yung ginagawa kong yari sa kawayan, O, yung arko. Yung arko po. Hindi. Alam mo, lalagyan namin ng ano yan, lalagyan namin ng Christmas light Ay, para sakto. yung diwa ng Pasko, Oo, maramdaman namin tama. sa Parang welcoming po no, pagka may ilaw na ng gabi. yung binibigay na. At dito pala, ayan, itutuloy ko na rin. Napapaluwa. Sige lang po. Napapaluwa. Dati ang nakapagpakilala ng ilog na to, yung mga camper na katulad ninyo. Ngayon, dinumugsan ng mga camper. Tapos, dumating yung mga day tour. Pero dahil sa sobrang, kumbaga sa ibon, hindi siya na lumipad, naingganyong puro lipad. Kaya yung pati yung manginginom sa ilog, pumasok. Nawala yung mga camper. Nawala yung mga day tour. Ngayon, sinalantaman kami ni Bagyong Carding, ni Bagyong Egay. Yun ay hindi ko tinuturing sa kuna. Para sa akin, napaganda pa. Parang blessing po. Kasi ako, yung nung pumasok ka nagiinom, parang taong lasing na hindi ko makontrol. Ngayon, unti-unti, tinuturuan ako ng mga tao na katulad ninyo at pati sarili ko. Kaya ginawa kong may arang dito. Ito ay para sa mga day tours at camping. Yung nagpipiknik na naghihinuman po sila. Iniwalay nyo na po para at least. Ano lang, may separation lang pa na Kaya gusto mag-inom. nagpapagawa ako ng sign. Pero sa ngayon, unti-unti ko nang sinasabihan yung mga pag pumasok. Camping mo ba kayo? Day tour. Ngayon, opo, pasok. Pag picnic lang ng ship, nag-iuman. Doon kayo. Para hindi na umalis yung nagkakamping. Kasi yung nagkakamping, bisa kasama yung pamilya. Opo. Kung mayroon nagiinuman. Alam mo naman ang nagiinom pag lasing na. Malakas ang mahihit. Oo. Galaw-gaw. Dati mabait, pero pag lasing yan, Oo. tataka ka pa. Nawawala yung bait. Opo. Kaya, ayan, mamaya, makikipagkwento ako, hihingi ako ng suggest kung ano yung dapat ilagay. Ay, opo. Sige po. Kasi nakayanda yung mga, nakita mo yung pagpasok, wala pang nakasulat. Ayaw nga po. So, ngayon, ang hinano natin ngayon dito, voluntary donation muna para sa maintenance kay ilog. Kaya, ang gusto kong humingi na suggestion kung ano yung isusulat bago sila pumasok ay kung ano yung bawal, kung ano yung... Kasi ako wala akong idea na sa mga ganyan. Kaya napakalaking bagay ninyo. Sana kahit yun lang kung paano. Kasi kayo sanay kayo mag-camping, ano yung rule. Sabi nga ng isang vlogger dito, Mansit, kung sa Panginoon may 10 utos, ikaw maglagay ka ng Tama. susunod naman ang papasyal. Kung ano yung rule, susunod sila. Kaya yun ang gusto kong hingin sa'yo. Sige at po. sana ibahagi mo rito Opo. para maisulat doon sa pagpasok. Dito pala, hindi pala pwedeng mag-ingay. Hindi pala pwedeng magkalat. Hindi pala pwedeng ganyan. Para doon pa lang, alam na nila agad bago sila pumasok. Kaya mamaya babalikan Opo, tatay. Sige po. Isi-set up ko lang din ito and then pupunta rin lang naman po kami doon. May mga bibilin pa kami mga gamit kay Tita Malu. Salamat po. Yung panimulang kwento nyo pa lang na ano lang kami. Nakakatuwa po. Maraming salamat. Opo. Mamaya po pupunta kami doon. Sige po. Okay. Nung kalagitnaan ng kwentuhan namin, nagpipigil lang kami ni Mrs. na maluha sa nakakahangang hangarin niya sa lugar nila. Ramdam namin ang sobrang pagmamalasakit niya sa kalikasan at sa mga tao sa paligid nito. Hinagabihan, hindi na siya nakabalik sa pwesto namin dahil nakipagkwentuhan siya sa kabilang campers. Bumalik na lang siya para ituloy ang aming kwentuhan nung pangalawang gabi namin doon. Gusto ko sana i-video yung pag-uusap namin, pero ramdam ko na personal yung aming kwentuhan. Mahigit 1 oras kami nag-usap nung gabing iyon. Doon ko siya lubos na nakilala at pati na rin ang mga kasama niyang nag-aalaga sa ilog. Lubos ang kanyang pagmamalasakit sa kalikasan at sa mga kabataan sa kanilang lugar. Magkakaroon man ng kaunting pagbabago sa Ilog Kamali,
ito ay para sa ikakaganda naman nito at ang magbebenepisyo una sa lahat ay ang mga lokal na bata sa kanilang lugar at sa pagiging mas maayos at malinis na kapaligiran ng Ilog Kamali. Maraming salamat Tatay Sito at Tita Malu na kahit sa maikling oras na nagstay kami dyan ay mas lalo ko na-appreciate ang kalikasan. Kaya sana po, para sa ating lahat, pangalagaan natin ng mabuti ang nature. Panatiliin po sana natin malinis at maayos ang ating lugar. Ugaliin po sana natin itapon ang mga kalat sa tamang paraan. Hanggang sa muli, Ilog Kamali.